connecting. Sakto lang. Hindi siya gasyati. Ito maulag ka. Tapos ito. Rock steady. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. So today's episode ay testing natin ang ating bagong camera, which is DJI Osmo Action 5 Pro. Naka-on yung aking wireless connection kasi titignan ko yung angle. Ang field of view nito ay ultra wide pala. Ultra view. Nasanay sa GoPro na naka super view. Sabi ko ultra view. Ultra wide nga pala dito, saka rock steady na stabilization. Check natin kung makakonect ko. Dapat naka-on yung Bluetooth sa yung wireless ko. DJI. Tapos connecting yan. Yun, no? Alright. Yan, ganyan tayo. Oh, sakto lang. Kahit na naka-record ako, naka-connect pa sa rin sa DJI Mimo apps. Naka-open type tayo, tapos yan, 10 kph may hangda maririnig. Hindi tayo magsasarado ng visor kasi baka hindi marinig yung boses. Darby kph may hangda. Gamit natin DJI Osmo Action 5 Pro na napaka-smooth, namagan sa ulo. Kasi sa ayun, ko ba ako? Sarado ko yung yung visor ko sa helmet. Yung natin sa yung sound ko. Ang narinig ko ba ako? Maya ko sasabihin yung like and dislike. First impression ko dito, at pala pag-aalam ko, bakit yung marinig yun? Narinig nyo ba ako mga pengo? Wala akong external microphone. Baka next week pa. Mamaya darating yung yung adapter ko. USB-C to 3.5mm like plug. Check your wind noise. Yun walang microphone to. Amino ka pa sa nasabi. Check the wind noise. Yung performance. Naka-high yung wind noise reduction. Rinig nyo ba ako? So, first impression natin dito. Pagkabukas ko pa lang o pagkabili ko pa lang, napaka-premium ng box. Napaka-elegant. Naka-white siya, magandang tignan yung box niya. Nakapal yung box. Saka yung pagkabukas mo, may siya, napakadaling i-open ang box niya. Pag i-unbox mo yung unit. Green. Sabi nyo, naka-seal. Walang siyang tinatakpan na walang siyang hinihila para madali siyang ma-open. Sa loob ng box, may dalawang box. Then tapos first impression natin, pagkakita natin ng DJI Osmo Action 5 Pro unit, maganda siya mga tayo, maganda yung kanyang build, maganda yung texture, matibay, hindi siya gasgasin, matigas yan napakagaan niya. 144 grams. Samantalang itong GoPro 11 Black, GoPro Hero 11 Black, nasa 184 grams. So, yun pa lang, masasabi mo, worth it. Saka hindi siya nakakangawit sa leeg.
maganda siyang ipang long ride. Sa GoPro, dahil yun ang meron ako, nakakangawit sa long ride. Tinubong ko sa gabi, basta may konting ilaw, maliwanag yung video mo. Yan, palog yun na hindi na akong magalawin sa application dito. Dalawang klase ito sa application, Rocksteady, tapos may mili ka kung yung scenario ng usang gagamitin sa application, naka-normal o yung hindi ka magalaw. Tapos kapag nagpungmotor ka, pag nagbabike, nasa sports, yung stabilization scenario. Tapos na-i-update ko ito, nagkaroon siya ng tone, yung kulay, yung neutral, tapos nakabibit, at mas maganda yung contrast, mas maganda yung video mo. So, hindi ka na mag-adjust sa editing mo. At isa pa na gusto ko dito yung long life battery, mas makunat siya kaysa sa GoPro. Tapos yung screen niya, both touchscreen, front and rear, madali siyang pindutin kapag nasa helmet kahit di mo kita. Sampalag route na tayo at tumaas tayo. Testing na tayo. Ito maulag to para ma-testing yung stabilization. Rocksteady. Hindi ako nag-Rocksteady Plus. Nakaka-rock. Masyadong malaking rock. Yes, pakipandore. At 50 kph. Narinig na ba ako? Meron ba wind noise? Meron ba wind noise? Kakanin din pala yung dagdag ko sa first impression ko, yung indicator. Ang ginagawa ko dito, pag naka-unlock yung likod, yung rear screen, naka-lock sa front screen para matipid sa battery. Tapos, ginawa kong indicator, yung kulay red. Yan, nag-link. Pwede rin naman yung yung timer o nagre-record ka time. Pero mas gusto ko ito. Mas matibig sa battery ito. Lagyan natin itong 011 natin. Sana all, dalawa camera. Ano yun? DJI Osmo Action 5 Pro. On this helmet, ito yung unit DJI Osmo Action 5 Pro. Ito yung quick release mode. Ang gagawin nyo, pag gusto nyo tanggalin, i-press nyo yung
dalawang gilid. Press ko lang. Tapos pwede siyang tanggalin. Tapos meron pa akong isang quick release mount. Dalawa kasi yung kasama sa adventure combo. Kapag nasa event ako, nasa lugar ako na magbablog, maglalakad, ito yung gagamitin ko. Ganito lang ka-easy. I-mount mo lang ganyan. Pag na-click, okay na. Makakapag-vlog ka na. Yan, makakapag-vlog ka ng ganun. Yan. Kapag tatanggalin mo naman, ganun din. I-press mo lang yung dalawang gilid. Press nyo rin yung dalawang gilid, tapos open. Mounting. Pag na-click, okay na. And dismounting, yan. Yun, alright mga tingin. So nakakain na tayo sa Pico de Pino. Libreng wifi dito. Sinabi ko kanina na this is the cultural Thank you po. living life. Ibig sabihin, so kung kaya mo ng picture, yung pagkakataon talaga ng matatrepet na because of the climate change. Ito na yung resulta. Naka 255 pesos tayo sa rice, plain 1 coffee, and sisig-silog. Ang sisig-silog nila dito ay 180 pesos. Legit na pangsisig talaga, naka-sisig plate. Masarap ang pagkain dito. Okay lang. Yung settings ko na na-provide ko, pang vlog ko. Ito ay ang resolution natin 2.7K, frame rate is 60 frame rate per second, shutter speed naka-automatic, and ISO is 100 saka 800. White balance is 54 to 56K. Color is normal 8-bit para tumagal yung battery. Stabilization, scenarios, sports, and with noise is normal. Pero ngayon naka-high ako kasi wala akong naka-insert na external microphone. Ang field of view is ultra wide. Kailangan tayo. Right, ang ganda ng lugar na to, no? Buti naisip nyo. So, nalaman ko na yung continuous recording kung ilang oras. Sa kalating oras. Yeah, mas makunat siya kaysa sa GoPro. So hindi ko siya na-charge ng fully. Nagsimula ako sa 80%. Siguro pag 100%, mga 2 oras yung video recording. Pero kapag gusto mo ng mas mabang oras, ibaba mo resolution ng 1080. May sensor pala ito sa abot sa liwanag. Pag madilim, nagbabago yung kanyang white balance. Diba, pag maliwanag, i-contrast niya dun sa maliwanag. Pag madilim, i-contrast niya dun sa madilim. Baga, may sensor ito ng sa temperature yata yun. Anong tawag doon? Alright, so meron akong like and dislike na nilista dito. So number 1 like is quick start sa boot up. Mas mabilis siya. 1 seconds lang sa quick start, i-record na. Number 2, with quick release mount, yung para di ka na mag thumb screw, matagal yun. Pag quick release, mga 1 or 2 seconds, tanggal mo na yung camera sa GoPro mo. Sa ano pala, sa helmet mo. Number 3 is it's easy to use, lalo na pag maglilipat ka ng resolution, field of view, ISO, nasa screen na mismo yung
i-adjust mo. Wala nang secret settings na nilalagay mahaba. Yan. Easy to use. Tapos number 4 is dual touchscreen display. Number 5, better low light. Mataas ang ISO niya na hindi nag-video noise. Yung maulan ba na ma-snowy, hindi siya ganun. Ano pa rin, clear pa rin yung video niya kahit mataas ang ISO. Number 6, makunat ang battery. Makunat ang battery sa 2.7K resolution. Pagtala tayo ng 1.5 oras, nagsimula ako sa 80% na battery. Pero kapag full charge, mga 2 oras, pagpalagay natin 1.5 oras, okay na ako dun. Okay na ako dun sa 1.5 oras. Number 7, no need mic adapter na mamahalin. Makakabili ka ng mic adapter na mumurahin, 150, 200, 700 pesos. Yung pinakamahal 700 pesos kay Racing Boy. Nasa bahay na-deliver na. Tapos number 8, can create profile. Yan, pares rin naman sa GoPro na Hero 11 Black ko. Pag-create ng profile na mas madami. Yung dito sa DA Osmo Action 5 Pro, hanggang 5 lang. Yun ang na-like ko na rin yun. Number 9 is DJI apps. Nice editing at pwedeng mag-invisible stick. Pero yung invisible stick ay magagawa mo lang kapag nag-edit ka, mag-create, tapos papadala sa export processing, then i-send sa cloud, tapos babalik sa iyo na wala nang RAD na makikita. Yan kailangan mayroon kayong internet. Number 10, can connect wireless microphone tulad ng DJI Mic 2 or sa mga intercom pwedeng makonect to. Yun ang gusto ko sa mga ganun, kasi ayoko nang may wired, kasi kung malayo ako hindi ko marinig, hindi ako makakalayo sa aking camera. Meron pa bang idadagdag? Parang may nalimutan ako ayun sa sa number 11, yung stabilization scenarios, yun, makakapili ka kung normal or sports. Pag sports, mawawala yung anti-flickering, motion blur. Number 12, may wind noise reduction. Wind noise reduction na pwedeng iset ng off, normal or high. Tapos dislike ko ay no GPS, kasi maglalagay ka ng stickers na speed, maps, altitude, ganyan. Wala siyang built-in dito sa camera. Paglagay ka lang ng GPS niyan, kung meron kang bibili yung isang gadget sa DJI, yung parang relo, may GPS. Kailangan mo nang bumili ng separate. Yun ang dislike ko. Lag when turning not smooth. Yung motion blur, may motion blur to, wag gumaganon, parang nagchachap, kahit naitaas mo yung FPS mo, yung frame rate, ganun pa rin. Nakita ko yun pag nagpo-full screen ako, pero pag sa cellphone wala naman masyado. Or yung laptop ko, yung video graphics ko mababa, hindi pang editing. Yan, yun lang yung like and dislike ko. Baka mayroon pa kayong idagdag. Tapos nag-update na pala, nagkaroon ng isang feature si DJI Osmo Action 5 Pro, yung tone ng kulay ay yung neutral o kaya vivid. Ibig sabihin yung contrast, mas maganda yung quality ng video. Ayun, alright, so yun lang ating vlog for today. Nakuha natin yung full potential nito. Birthday ko dito, okay naman. Kinagusto ko dito yung magaan sa leeg ko. Madaling kumilos ng leeg ko, magaan. Walang excessive na bigat, na masyadong mabigat. Okay siyang gamitin, no? Dahil nga maliit lang siya,
parang unit lang. Tapos nagustuhan ko yung case niya, madaling pasok, madaling alisin. Sulit-sulit yung pagkakabili ko, no? So sa 27,990 pesos, sulit na. And bala ko pa rin bumili ng ibang battery or additional battery para may reserve tayo na battery. Kala ko nga dati parang hype lang yung itong action camera na to kasi medyo bago pa to. Mas nauna si GoPro. May tinapatan nila yung GoPro saka Insta360. Alam nyo naman yung DJI is pang air mode, air kanilang mga ginagawa katulad ng drone. Bibideo ka sa matarik na lugar. Diyan malakas si DJI. Worth it ba yung yung price? Sa akin worth it. Kung standard package nasa 22,000, sa adventure package nasa 27,990 pesos, 28,000 na yun. May battery na extra, charger, case, dalawang quick release mount cable, tapos itong unit. Worth it, diba? Kayo, worth it bang bumili nito? Maganda ba? Mas nagustuhan ko ito kapag low light. Na doon sa kwarto na testing ko na, walang noise sa video noise o snowy videos, wala. Ikaw, bibili ka ba nito? O ga-upgrade ka from GoPro? Aba, may Hero 11 Black ka, mag-upgrade ka ba ng unit? Baka ito na yung magustuhan nyo, yung DJI Osmo Action 5 Pro. Maganda, smooth din yung stabilization. Naka pa lang, Rocksteady stabilization pa lang to, hindi pa Rocksteady Plus. Saka yung pisa effect hindi masyadong kita. Sa kaplat dito no, ganyan. Tapos ito yung makukuha, tapos ito, tapos ito. Yun, alright mapayo. Hanggang dito lang ang vlog ko. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe. Bye bye. Alright mga